Hi guys! Welcome back to my channel. Yan. So, kung bago kayo dito sa aking channel, YouTube channel, please like, share, subscribe, and comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong videos na makita in the future. And I also have TikTok, nurse_Ana. Mag-start tayo. June 29 was when I received the result of my OET na pasado na nga. So, July 3 is nag-register ako sa NMC. I paid 140 pounds. When it comes to agency, wala kang babayaran na placement fee gaya ng ibang mga OFW na nag-a-apply sa POEA or some other agencies abroad. And then July 4, 2022, nag-send ako ng CV or resume ko sa agency. So the agency again, where I applied is ASC Global Recruitment. Yan. July 7, I was scheduled for initial interview with agency. So this was just like online lang. And then July 12, exam with agency. So I passed the exam, and then July 13, scheduled an appointment with PRC for state board verification. July 14, final interview with the trust. So ito na yung final interview. I remember I was just using my phone at may duty pa ako nun sa DCMC at nandun ako sa isang OR4. Tapos, ayun, na-interview ako ng matron ng NICU at saka manager ng ward kung saan ako maa-assign. And then, July 23, I got vaccinated with MMR kasi merong checklist to ng mga requirements na kailangan mong ma-accomplish. July 23 was when I got my NBI. And then, July 29, went to PRC to get state board verification of, and then certificate of registration and certificate of good standing. In August 2, verified by NMC, receive an email that I can book my CBT. So, another test after English test is computer-based test. So, may mga naging reviewer nito that time, which is called, ano ba yun? The Notebook, and then yung mga NMC standards, like yung mga standards nila, mga kailangan mong i-review yun. I booked my CBT, and that was 83 pounds, so another gastos na naman ito. And then August 5, nag-IOM na ako and other medical. IOM is costing 3,600 that time. So IOM, kapag yung bansa kung saan kayo nakatira ay listed sa mga matataas ang rates ng TB or tuberculosis, magre-require sila ng IOM. So our country is one of them. So that's why we are required. Tapos yun, makikuha mo din yung result in an hour, I think. I waited there for an hour and I got it. Nagpunta rin ako sa isang, meron silang yung agency, meron silang nakalista kung saan ka pwedeng mag-medical. And then that is costing around 10,000 in total. Yung IOM at saka yung medical na ginawa ko. Then August 7, so imagine, while I was processing everything, pero napakasimpleng kasalan talagang ginawa namin, hindi magarbo. Kasi hindi naman namin kaya at saka hindi naman ako maarte. Siguro nung bata-bata pa ako, if I have a dream wedding, I would choose to have a beach wedding. August 20 was when I got vaccinated with MMR2 kasi kailangan may few weeks apart yung una mong vaccine ng MMR. And then no August 22 na, nagpunta ako sa kung saan ako mag-exam ng CBT ko, yung computer-based test ko. And on that same day, na-receive ko din naman ang result that I passed. August 31, confirmed na na-included ako sa October cohort. So, na-confirm na nga nakasama ako sa October cohort. Pero nagkaroon pa ng problema nun kasi nga, parang dahil delayed na ako CBT. Nagantay pa ako ng mga 2 or 3 weeks bago ako nakapag-CBT test. Muntik pa ako mapunta sa December batch. Ayan nga, nakuha ko na yung COS ko ng September 7. And then September 9, nag-visa appearance ako. And then yung agency namin na ASC,
Global Recruitment ay nag-book na ng tickets papuntang UK. So, naka-receive na kami ng notification and yung flight details na papunta sa UK. And nagbayad ng visa din ay agency. So, wala din kami binayaran. Parang kinonfirm lang nila yung mga details and all. And then, September 21, yun na yung naka-receive kami na visa is approved. September 26, PIDOS online. And then September 30 and October 1, 2 days OSCE online class. So, parang may mini details or information pa kang ibibigay sa inyo for 2 days about dito sa OSCE. Kasi pagdating mo dito sa UK, may isa ka na namang exam na i-examine. Diba? Hindi ganun kadali. Akala nyo ganun-ganun lang kadali. Ang buhay natin dito, hindi pa tapos. And then October 10, nagkaroon ng online briefing with BARTS or kung saang trust ka. And then, October 13, release of all documents and deployment kit from ASC. So, a day before the flight, we were asked to come dun sa ASC main office. Meron yung parang folder na nakalagay ASC and lahat talaga nakalagay na doon. Yung mga binayaran nila sa PhilHealth, sa ganyan-ganyan, ticket details and everything. Mas ipapasok mo na lang yung ibang mga requirements dun para pagpunta nyo sa airport is madali na lang ipakita lahat. And October 14, since nauna yung date natin sa Pilipinas, is October 14 ako umalis and then nakarating kami sa London is October 14 din ng 6 a.m. And then, tinur ako ng kapatid ko at saka ng brother-in-law ko sa area. October 18, may occupational health appointment. Parang kukunan kanila ng dugo, i-check kanila kung okay ka, well-being mo, okay naman. And then October 19 is bank appointment. So, the trust will open a bank account for you. So, oo nga pala, nung pagdating namin ng October 14, alala ko, so may sumalubong sa amin na parang isang tao from the trust na winelcome kami. And binigyan kami ng SIM card pagdating sa airport. Then, binigyan kami ng Oyster card for our travel dito sa London. Yun lang, i-reload mo every time na magta-travel ka. And then, sumakay kami sa isang bus and dinala kami sa kung saan man kami accommodation na titira. So, for 8 weeks, they provided us our accommodation for free. And merong parang groceries din na for free. Kaunti lang yun, hindi yun madami. Pero I'm very thankful na may kapatid ako dito because if I run out of something, I can just ask her for help. Then, October 20, induction at Mile End Hospital with our OSCE educators. Ito na yung magte-train sa amin kung paano namin maipapasa yung OSCE. OSCE is Objective Structured Clinical Examination. So, kailangan namin maipasa yon para magkaroon kami ng PIN o maging UKRN. Kasi pagdating mo dito, hindi ka pa agad nurse. Para ka lang healthcare assistant. May kailangan ka pang exam na kuhan dito, which is yung OSCE nga, para maging nurse ka. So, yung registration sa Philippines is iba dito. October 21 to November 29, yung 6 weeks OSCE Learning and Study Program namin, which is yung may mga review kami. And November 30, yung orientation namin sa clinical area or kung saang area kami ma-assign. So, nagpunta na kami dito sa hospital kung saan kami mag-work. Pero December, yung mga everyday na to, sa December is nasa hospital na kami, pero naka-shadow pa lang kami. So, hindi kami pinapagawa pa, mag-observe lang kami. Papanood din namin mga ginagawa ng mga staff, yun, para maging ipa-familiarize nyo muna yung mga sarili ninyo. And January 13, yung OSCE exam ko sa may Swindon. Then January 18, nakuha ko yung result na pass ko, kasi 10 stations in total. So, dapat mapasa mo lahat ng station. Pero in my case, and most of my colleagues or batchmates, napasa nila is 9/10 stations. So, may isang station na fail. Pero the good news is, kung saan ka lang nag-fail, yun lang yung i-retake mo. So, I had to retake that and do a resit, kung tawagin.
na-schedule noong February 10. So, February 10, bumalik ulit ako sa Swindon and kasama ko na lang nito yung mga kabatch ko na nag-fail din at may same date ng exam. 4 kami that time. And then February 16 is when I got my result na pass na ako sa OSCE or ganap na UKRN na talaga ako. Pero I had to wait for my PIN. So continuous pa rin yung pagiging shadow or supernumerary kung tawagin dito. Or hindi ka pa nag-handle ka ng pasyente as band 4. Kasi band 4 ka muna kapag hindi mo pa nakukuha yung PIN. And pag nakuha mo na yung PIN mo, masasabi ng isang ganap na UKRN ka and may PIN ka na, band 5 ka na. So, March 23, 2023 is when I got my PIN at grabe, I'm so happy na pasado na ako nitong time na to. Thank you for watching. Please like, share, subscribe, comment down below para sa mga future videos. Thank you.